na ito sapagkat ito ay buhay na naman po muli. Amen. Kung saan ihayag ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. So tayo mawit ng isang awit bago ko tawagin ng ating pastor upang mag-deliver ng kanyang mensahe. Tayo mawit ng I give you my heart. Muli, buksan natin ang ating puso, isip at papasukin natin at padaluyin, amen, ang Espiritu ng ating Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Worship to the Lord. Amen. Muli ay kausapin natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Pasalamatan natin siya. Hallelujah. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. Hallelujah. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away, Lord, have your way in me. Glory. Once again, hallelujah. In worship to the Lord. Hallelujah. Glory. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Hallelujah. Glory. Thank you, God. Hallelujah. Lord, I give you my heart, I give you my soul, and live for you alone. Every breath that I say, every moment I'm away, Lord, have your way in me. Amen. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Let's pray. Hallelujah. Glory. Mapagpalang Diyos, marami po salamat, Panginoon, sa umagang ito at kami pinagtipon-tipon mo upang magpuri sa iyo, dakilain ang iyong mga kabutihan, ang iyong mga kagandahang loob, Lord, sa pamamagitan ng iyong mga mensahe, sa patuloy mong ina-unfold sa amin na kaunawaan at kapahayagan na aming patuloy na maintindihan, Lord, ang iyong panukala sa aming paglilingkod at sa buhay na ito. Lord God, patuloy kang mangusap ngayong umaga. Nawa kung mayroon pa, O Diyos, na hindi na iluluwal sa kaunawaan na yan, na aming makita ang iyong dakilang plano, Lord, ay hipuin mo sa umagang ito, Panginoon. At ikaw ang magpaunawa, ikaw ang umaliw, Lord, sa lahat ng mga anak mo na dumadanas ng mga kalungkutan sa mga oras na ito.
ang mga salita mong ito, Lord, ang mag-comfort sa amin at umaliw at magbigay sa amin ng katatagan at pananagumpay sa bawat pagsubok na pinagdadaanan ng bawat isa sa amin. Speak to us, Lord, at gamitin mong iyong alipin. Hallelujah. I-anoint mo siya, i-vindicate mo ang mga salitang ito na aming pag-uusapan, na aming lubos na maintindihan at maunawaan. Salamat, Lord. Pagpalain mo pong lahat ng mga talatang ito na aming babasahin at pag-uusapan. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Tayo po'y makaupo na. Magandang umaga sa lahat ng ating mga bisita. Ngayon din ang ating mga kapatid na hindi natin nakasama sa mahabang panahon. Hindi ko na rin matandaan, no? Brother Roger, kung gaano katagal din yan. Diba? Mahina 1 taon yan, no? Hindi ko na matandaan. Pero dahil sa ang espiritu na ating kapatid at ang ating espiritu ay hindi nagbabago, sabi niya kanina, parang 1 linggo lang siya na hindi nakadalo. Dahil yan sa tinatawag na espiritu, diba, ng Panginoon na nasa atin. Kaya once na hindi mo pinusong ang salita ng Panginoon, mawalay ka man, ibabalik at ibabalik ka niya sa kanyang presensya. Pero once na ikaw ay nagbitaw at namusong sa salita, ay napakahirap pong bumalik. Kahit 1 linggo ka lang nawala, di ba? Sapagkat meron dong tinatawag na difference, di ba, between God at yung tinatawag na person. Now, nais kong pag-usapan natin itong message na maraming beses nating take up. Pero every time na ating binabasa ay laging may bago siyang pinapakita at pinapaunawa. Beyond the curtain of time, Theophany. Okay? Ang subject ay Theophany. Beyond the curtain of time. Now, sa teksto ng Philippians 1:20, kahit hindi na tayo tumayo, pwede nating basahin sandali ang 1:20 at 22. According to my earnest expectation, my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. For to me to live is Christ, and to die is gain. But if I live in the flesh, this is the fruit of my labor. Yet, what I shall choose, I wot not. Okay, at isa pang scripture, pwede nating basahin ang Corinthians. Okay. For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in heaven. Okay? Isa pang scripture, basahin natin yung John 14. Okay, wala dito. Kayo na lang babasa dyan. Ito pala. John 14 verses 1 up to 3. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Okay, ang Diyos ang magpala at magbiyaya sa mga salitang ito na ating pinag-usapan. At nagagalak ako na makita at makasama ang ating maraming mga kapatid na sa matagal din panahon din natin nakasama. Ayan, pamilya nila, Aileen ba? Aileen? Okay, at si Brad na sinubok din sa buhay at kinuha ang kanyang kapatid. Bagamat ang ating mga tinatawag na balita ay talagang limitado, diba? Talagang minsan na nagugulat na lang tayo o ganun, hindi namin alam At
I believe na all things work together for good to them that love God. Tuwing may ganyang mga pagsubok sa ating buhay, isang pagpapaalala, mga kapatid, na kung ang covenant natin ay hindi pag-agaw, magiging ganyan din tayo isang araw. Amen? Sa ayaw at sa gusto mo. Can you say amen? Dahil dalawang portals lang ang pwede mong pagdaanan para sa glory. It's either death or rapture. Okay? Yung mga umabot sa rapture, sila yung nagpatuloy. Sila yung tinatawag na dinatnan ng tinatawag na Panginoon sa dulo. Okay? Sa dulo ng kanilang pakikibaka. Sila yung pinaka-tinatawag nating last line, di ba? O last defense, di ba? Nang tinatawag na ministry na to, na dinatnang buhay. Kaya sila yung iba body change. Sila yung pinaka-matagal na nakipagbaka. Kasi, di ba, mula dulo inabot na sila ng tinatawag na rapture. So, ang reward para sa kanila ay i-body change. Na mga kapatid, merong isang tinatawag na kaunawaan na dapat nating malinawan. Kung ito man ay mga gusot o tinatawag nating knots sa ating mga kaisipan, na dapat ay makalag ang mga buhol na ito at maintindihan natin itong tinatawag na misteryo na to. Amen? At dahil kung hindi, mga kapatid, ay mamimisinterpret natin ang tinatawag na pagsubok na ito. Okay? Now, yan po yung tinatawag na pagpanaw ng ating mga kapatiran. Kaya nilinaw ni Paul, hindi sila patay. Sila'y natutulog lang. Amen? At sa other side, sila ay buhay. Can you say amen? Sa ibang dimensyon, sila ay buhay. Sa dimensyon natin, ang kanilang alaala ay nakalimutan. Okay? Kaya sinasabi natin sila na sila ay patay. Pero mga kapatid, pag ating talagang kinwenta, tayo talaga ay ang patay. Dahil nasa negative pa tayo. Diba? Sila ay positive na. Nakuha niya, mga kapatid, itong buhay na ating kinabubuhay ay negative. Ba't negative, pastor? Kasi dito nakikipagbaka ka pa. Hindi ka pa nade-develop. Diba? Sila mga nakatawid na beyond the curtain of time ay na-develop na. Ano ang ibig mo sabihin, pastor, na-develop? It's all over. Lahat ng struggle, lahat ng trials, lahat ng temptation sa kanilang buhay, it's all over. So, na-develop na ang ina-expect na life ng Diyos para sa kanila. Amen? Na-reach na nila eh. Okay, mamaya babasahin natin dito sa mga quotes at malinaw talaga, mga kapatid, ang sinasabi ng Biblia pagdating sa mga bagay-bagay na ito. Kaya nasabi ni Paul, "For to me to live is Christ and to die is gain." Sa unbeliever, to die is gain, hindi nila maintindihan yun. Pero may meaning yun. Diba? May mga taong nagpapakamatay, nagpapakabayani para sa bayan. Diba? Bakit? Mahal nila yung bayan. Pero sa ibang walang pagmamahal sa bayan, ang pagpapakamatay ng isang tao na yon ay walang saysay. Meaningless. Pero sa taong yon na inialay ang buhay dahil sa bayan, ay para sa kanya yon ay fulfillment. Diba? Para sa kanya yon ay tinatawag na victory. Can you say amen? Kaya nasabi ni Paul, "For to me to live is Christ and to die is gain." Okay, mabuhay at mamatay, lahat ito ay panalo. Walang talo kay Kristo. Can you say amen? Nakakadama lang tayo ng parang kasawian at kabiguan dahil sa ating hybrid na spirit. Anong ibig mo sabihin, pastor? Meron tayong human spirit. At ang human spirit is still carnal. Amen? Alam nyo, mga kapatid, na lahat pala yan, outside sa tinatawag na agape love, ay matatawag pa rin nating carnal love. Love of brethren, carnal love din. Pileo, di ba? Di ba sa pag-ibig sa kapatid, may selos? Naku, si brother na naman ang kasama. Bihira, dapat ako eh. May selos. Di ba?
Yung anak mo, kinarga mo, yung isang anak mo, hindi mo kinarga, iiyak yung, bakit? Puro na lang si ate na lang ang kinakarga mo, ako ayaw mo na. Bakit mga kapatid may selos? Dahil yun ay worldly love pa rin, phileo love. Can you say amen? Of course, yung husband and wife, di ba? Ayaw ng wife, may ibang tinitignan ng husband. Hoy, tingin ka ng tingin dyan, ha? Diba? Meron tinatawag na selfish love. Lahat po yan, mga kapatid, ay worldly love, phileo love, eros love. Lahat ay tinatawag nating hindi perfect na love. Ang perfect lang na love ay love of God. Can you say amen? Nasabi ko sa inyo, mga kapatid, ang trouble ay dito sa ating spirit. Meron tayong carnal spirit. Pero kung theophany mind o theophany spirit ang nandyan sa atin, pero wala pa yan eh. Kung nandyan ang theophany, it's all over. Can you say amen? At makikita natin ang lahat ng mga bagay na hindi natin naiintindihan. Can you say amen? Kaya tinatawag, in that body, sabi nga nun, we know all things. Yung word form body, yung theophany body, we know all things. Pero dito sa body na to, limitado tayo. Limited ang ating mga galaw. Can you say amen? Kaya, ang idinulot sa atin ng tinatawag na una nating katawan, una nating pagkatao dito sa lupa ay misery, suffering, good and evil. Can you say amen? Good and evil, dahil may loved ones tayo. Good and evil, natuto tayong umibig. Nagkaroon tayo ng phileo love, nagkaroon tayo ng eros love. Tama, mga kapatid? Nagkaroon tayo ng love of brethren. Nagkaroon tayo ng worldly love, lustful love. Amen? Na masasabi nating under pa rin ang good and evil. Can you say amen? Nang natuwa ka sa mga gadget mo, di ba? Halos itabi mo na sa pagtulog. Ano po tawag doon? Lustful love. Sobra ng mo. Ginamit ng kapatid mo. Inaway mo. Bakit mo ginamit yung aking gadget? Ako lang yun. Diba? Napapansin mo, meron ka na doong tinatawag na lustful love. Kahit sagasaan mo yung phileo love, napakialaman kasi yung gamit mo, yung tinatawag na lust, di ba? For the things of the world, nagalit ka. Nasagasaan mo yung ibang tinatawag na antas ng pag-ibig. And you say amen? Ba't hindi ka nakasimba? Kasi yung pagmamahal ko sa aking mga loved ones, tambakan labada namin. Talagang nilaban muna namin at pasensya ka na, pastor, at mahal ko rin ang Panginoon. Kaya lang, sa pagkakataon na to, naipit. Ano po nangyari? Hindi na phileo, hindi na agape love ang umiral, phileo love na ang umiral. So, under this love, under heaven, ang sinasabi nating love, mga kapatid, ay still, ay tinatawag na worldly love pa rin. Naniwala po ba kayo? Amen. Pero memory din natin yan dito sa mundong ito. And you say amen? Under ng tinatawag na carnal spirit natin. Amen? Pero when the testing of this life is over, makita po natin ang Diyos ay naglaan ng tinatawag na panibagong tinatawag nating buhay. Hindi na dito. Yung pag-ibig na umiiral sa langit, walang jealousy. Walang jealousy umiiral. Can you say amen? Yung wife mo binati ng isang sister or brother, walang jealousy. Can you say amen? Yung nanay mo hinag ng tinatawag na ibang sister din. Ay, mami. Hindi ka na magseselos doon. Because in heaven, there is no jealousy. Dito sa earth, ay may jealousy. Can you say amen? Sapagkat ito ay corrupted. Under tayo ng tinatawag na worldly love dito. Yun ang idinulot sa atin ng carnal spirit. Diba? Kaya pag may nag-a-abroad, ano pong nangyayari? Sana wag ka magtagal. Diba? Ang lungkot po paghatiran sa airport. Napapansin niyo po yung mga overseas worker natin.
ang bigat ng paa mo pag maghahatid ka sa airport. Loved ones mo, masiseparate sa'yo, 2 years, 3 years, 1 year. Di ba? Kasi portal din yun para kayo'y magkahiwalay sa ilang panahon. Di ba? Every time na may paghihiwalay ay malungkot. Di ba? Masakit. Pero mga kapatid, yung pinakalas na paghihiwalay ay darating ang time, yun naman ay reunited siya sa tinatawag na glory. Reunited siya kay Lord, di ba? Na dating nawala, muli siyang ibabalik doon. Okay? Now, dito sa ating mga quote, maraming introduction, and Christ is the foreground. How, friends, this morning, if we could take this veil here, that's before our eyes, as flesh has blinded us, and rip that veil back like this, and just look beyond the curtain of time, to wonder what it will be. I used to sing a little song, I'm heartsick and blue, and I want to see Jesus. I want to hear the sweet labor. Okay, bells chime. If I could only see Him and just look past the curtain of time, it will give me more faith and renew all my strength. Awit yun. If I could only look past the curtain of time. Who was that there in this Jerusalem on earth right then, that had no beginning of days or no ending of years, and come out and give the communion to Abraham, who had the promise, and the promise is extended to us this morning. It's to every one of you. Okay. Yun tinatawag na mga pangako. Now, dito sa isang quote, sa uncertain sound. Okay. Yung mga bagay na ating kinatatakutan, pinangangambahan at pinag-aalalahanan, ay merong isang bagay pala na purpose. We don't have no more security of the home. Send your children to school. What do they teach them out there? Many times, too many times, they teach them we come from apes. And we don't believe that. Okay? Ang turo po ng science, mga kapatid, sa secular natin pag-aaral, amen, ay naniniwala sila sa evolution ng ating lolo ay ape. Diba, mga kapatid? Diba, sa science? Ako, din-drawing ko pa yun, mga tao. Yung mga, ano ba yun? Yung Java man, mga diba? Diba, Cro-Magnon man, o ano man yan. Pero ang pinakatatay pala ay ape. Ay, hindi ako papayag, mga kapatid. Diba? Ibang species ang tinatawag na ape. Siya ay beast. Diba? Ang species natin ay man. So, kinorek ni Verba namang evolution, nag-i-evolute, mga kapatid, ang bawat species after his kind. Kung yan ay serpent, kung yan ay reptile, nag-i-evolute lang siya sa tinatawag na pagiging kauri niya. Diba? Na tinatawag nating mga cold-blooded animal. Tama? Nag-i-evolute naman ang beast sa tinatawag na after his kind. Amen? Kung yan ay maaaring nag-iiba-iba lang ng tinatawag na transformation, pero kalahi din niya yan. Diba? Kapamilya niya rin yan. Can you say amen? Pero ang tao ay talagang different species siya. Man talaga siya. Kaya nga, yung tinatawag na isang nilikha, nakamukha din ng tao, but not a real man, kamukha lang ng tao, tinawag siyang beast. Amen? The only species na pwedeng mag-intermingling sa tao, yun ang serpent. Okay? Kaya matawag pa rin natin na yun ay hybriding sapagkat hindi kauri ng tao, yun tinatawag na serpent. At ano nangyari? Kay binigay niya si Eve at nagkaroon siya ng seed kay Eve. At tinawag yun na seed of discrepancy. So makita natin ay yung mga turo-turo na yan na tayo ay galing doon sa mga unggoy, ay wala po, hindi po tinuro ng Bible. That's what makes so many juvenile delinquents.
That's what makes so many crimes committed because if people know more than an animal, it makes him act like an animal. Okay? We got to tell him he's a son of God, born for the kingdom of God. And he is somebody. This is just a negative, a picture, negative, waiting for it to be developed someday. And that is the only thing that can develop it. Okay? So mga kapatid, itong ating kalagayan ay negative. Kinakailangang ma-develop. Like a picture film. Di ba? Film. Kailangan siyang i-develop. So, para ma-develop mo ang negative, it takes death. Can you say amen? Hallelujah. Para dumating ang tinatawag na original. When you die out to yourself, a new picture starts on the inside. And then the new creature, Christ, Jesus, begin to show itself true. And one of those days, He will come and receive you up to Himself. Then the whole thing will be changed. And then this negative shadow will become a positive shadow. Amen? Kaya makita po natin, hanggat buhay dito sa lupa, nakikipagpunyagi tayo. Nag-i-struggle tayo na isang araw tayo ay ma-develop. Can you say amen? Okay? At makarating doon sa tinatawag na glory. Kaya hindi mabubuo ang picture kung walang tinatawag na develop. Kailangan siyang dumaan sa developing process. Okay? At tinawag ng message yon na death. Then this negative shadow will become a positive. Okay, so yung negative, sometimes nag-enjoy na tayo. Diba? Sometimes parang ayaw na nating, tawag ito, bumitaw dito sa kalagayan nating negative. Lalo na tayo ay nasa tinatawag na pedestal ng glory, pedestal ng position, pedestal ng mga blessings at pagpapala, pedestal ng mga kasiyahan at kagalakan at happiness. Diba? Sabi ni Verban, hey, yan ay negative pa rin. Pero Lord, masaya na to. Negative pa rin yan. Incomplete pa rin yan. Hindi mo pwedeng i-compare dun sa glory na darating. Hindi ko po maintindihan yan, Lord. Amen? So, ibig sabihin, mga kapatid, insufficient ang mga bagay na ito pag kinumpare mo dun sa glory na darating. Yung things that are to be. Can you say amen? Mga bagay na tinatawag na dapat mangyari. Kaya tinawag ng message na ito ay negative. Negative sapagkat ito, mga kapatid, ay hindi permanent. Ito ay potential lang. Now, tuloy natin ang quote. 2 Corinthians 5:1. For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in heaven. The word dissolve, hindi po ito sa tinatawag na Armageddon. May grupo na, if this earthly body be dissolved, Armageddon, hindi po yon. The word dissolve, mga kapatid, kapag nag-collapse ang internal organ mo, kapag nag-collapse ang tinatawag na system mo, kapag ang mga mata ay pumikit, kapag ang heartbeat ay huminto, nakukuha nyo, mga kapatid? At ang tinatawag na skin worm, nginat-ngat ang ating katawan after 30 days or after 4 days, di ba? Corruption will set, di ba, sa ating body. Kahit i-sealed mo ang casket niyan, i-sealed mo na walang germ o hangin o ano paman, ang skin worm nandyan pa rin sa kanya, nakakain sa ating katawan. The word dissolve, mga kapatid, yung time na nag-collapse ang ating sistema. Yun ang time ng baga natin, ayaw na mag-pump ng hangin sa ating mind, sa ating tinatawag na utak, at sa ating blood veins, vein. Diba? Kapag yung tinatawag na buong sistema, sa madaling salita, yung ating atay o yung ating tinatawag na liver, ayaw na mag-function, lahat yun. Itong tabernacle na to ay dissolving na.
Why, mga kapatid? Siya ay negative. Diba? Kaya nga, binibitaminahan, pinapakain ng mga nutrients, inaalagaan. Diba? Masyadong tinatawag na, anong tawag dito? Ang ating katawan ay masyadong, anong tawag dito? Yung malamya. Anong tawag doon? Isang termino, yung masyadong sensitive. And you say amen na ang human lives ay masyadong sensitive, mga kapatid. Diba? Kahit sa tingin mo, may muscle ka, malakas ka, para ka lang kamatis. Diba? Na isang araw din, mabubulok. Diba? Na isang araw, ang ganyan, tinatawag na pagiging sariwa ay magiging tinatawag na ma-obsolete. Okay? Sapagkat siya ay nasa negative na kalagayan. Under dito, sa negative na kalagayan, kailangan nating mag-invest. Diba? Kailangan nating mag-invest sa isang spiritual investment. Okay? Para pagdating ng tinatawag na developing process, diba? Ng negative, ikaw ay ready na. Diba? Alam mo ba yung nangyari kay Sister Linda at sa iba nating kapatid na inabutan ng kamatayan na hindi umabot ng ospital? Mga kapatid, kagustuhan nila yon. Para sa kanilang sarili, handa na sila. Ano man ang mangyari. Mabuhay o mamatay sa karamdaman. Dahil ang bawat isa sa atin, dumadanas din ang tinatawag na pagsubok. Diba? Sa buhay na ito. Kaya lang, ang nangyari sa kanya, when the testing of this life is over, sa atin hindi pa eh. Pero sa ating kapatid, tapos na. Yung testing of her life is over, tapos na eh. And you say amen? Sa God time peace, humantong na yung ating kapatid na, tapos na ang pagsubok mo. Graduate ka na. Pasado ka na sa lahat ng examination. Although sa flesh, may sakit ka, pero hanggang dyan na lang yan. Lilipat ka na sa tinatawag na glory. Pagpapahingihin na kita, na-overcome mo na lahat ng trials sa iyong buhay. Ganun po yun, yung mga kinukuha na believer, dahil hindi po pauuwihin yan eh. Diba? Na believer, na saint, na kung saan hindi pa handa. Handa na sila. And you say, amen, the testing of their life is over. Kaya sabi, when this tabernacle, earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in heaven. Okay? Tinawag yun ang message na theophany. A theophany is something that you could not see. It could be right here now. Yet you cannot see. Even now? Yes. Kung bubuksan ng Diyos ang aking mata, sa pagitan mo, ang tawag dyan? Let's say, dyan, Brother Herman, dyan sa pagitan nyo ni Ezekiel, may nakatayo. Kung bubuksan ng Diyos yung aking mata. Can you say amen? Beyond the curtain of time. Diba? Last Wednesday, nagsiservice tayo. Sabi ng mga kapatid na nandiyan si Sister Linda, dumalo. Dumalo ang sister, yung damit niya. Ano yung damit niya? Si Buddy Abel? Bulaklakan na damit. Si Sister Linda nandun sa bahay nila nagko-computer kausap si Buddy Herman. Yan pala, last service. Dahil ang goal ng sister ay laging dadalo. Lagi siyang dadalo. Okay? At kahit matindi na palang kalaga, hindi naman nagsasabi, Buddy Herman Alam ko, nung Sunday, dumalo Dahil andyan lahat yung mga anak mo. So, hindi ko na malaya na may sakit. Alaman ko may sakit, Webes ba yun, si Ken? Webes, no? Yun na pala yung na siya, yung masyado na acute yung kanya asthma. Sabi ko, sige, dalhin nyo na muna sa ospital. Susunod na lang ako sa hapon pag medyo malamig-lamig na rin. Ako rin, may sakit Sakit ng ulo ko nung oras na yun. Laging kulang ang tulog. Sige, susunod na lang ako. Sige, yun pala yun na pala yun. Diba? Kaya makita po natin, a theophany is something that you could not see sa iyong naked eye. It could be right here now, yet you cannot see. Pero kapag may vision
na ipinakita ang Diyos sa'yo, makikita mo yung kapatid, nandiyan nakaupo. Kaya kayo, hindi nyo nakausap siya noon, nung Wednesday. Nakita nyo lang. Sapagat ang theophany ay hindi mo pwedeng hawakan. Pero pwede mo siyang makita. Diba? Kapag ang tayo malapit ng pumanaw, ang theophany niya, nandyan na. Diba? Andyan na yan. Malapit na. O, nakita kita doon ah. Hindi, nandito ako, hindi ako maalis. Yun na yun. Ando na yung kanyang sundo. Ang theophany natin, sundo. Sundo saan? Sa glory. Can you say amen? May sundo sa tinatawag na kaluwalhatian. It's just like the television. That's in another dimension. Yung nakita nyo, Brother Junel, Brother Abel, at mga kapatiran nandito, nakita si Sister, television yon sa ibang dimensyon. Nag-blend lang yung service natin at saka yung 6th dimension. Kaya nakita nyo yung kapatid. Amen. That's in another dimension. People are moving right through this room now. Dito, gumaganyan-ganyan sila. Hindi lang natin sila nakikita. Amen. Singing. There is colors. Also, but the eyes is only subject to the 5 senses. Your whole being is only subject to 5 senses, rather. And you are the only subject to what the sight has been. Dahil may receiver ka, di ba? Sa third dimension. Limited to see. But there is another dimension that can be seen by a transformer, by a television manufacturer. Wala naman TV. Oh, right. Sa mga cellphone, may TV. May nagpa-flash diyang wave, light. Hindi lang natin nakikita ng ating naked eye. Di ba? May connection yan sa mga station, sa mga satellite. Nagbe-blend ang light dyan, no? Di ba? Pag ibinaling ng Diyos ang ating paningin, makikita natin yung tinatawag na lights and shadows and wave dito sa room na to. Mga signal ng cellphone gumagano. Dumadaloy sa bawat isa sa atin. Can you say amen? Hindi natin nakikita because it's in another dimension. Ito ay third. Okay? The same din ang theophany. Siya ay nasa another dimension. Now, a television does not a picture or produce a picture. A television only channels it into a circuit. And then the television screen picks it up. But the picture is there. To begin with, television was here when Adam was here. Television was here when Elijah sat on Mount Carmel. Television was here when Jesus of Nazareth walked in the shores of Galilee. But you're just now discovering it. They will not have believed it back there. You have been crazy to have said something like it. But now it's become reality. Kaya yun po yung tinatawag na dimension. Yun ay realidad. Amen. Para sa atin. Now we see the attribute sons of Spirit have not yet entered into the word-formed body. We bypass that word-formed body. At theophany, this body is subject to the word and earnest waiting for the earnest change of the body. So, ang theophany is subject to the word. Walang karnal na nakahalo sa theophany. Diba? Hindi mo mapapa-emosyon ang theophany sa mga bagay ng mundo. Ang theophany ay perfect. Ang theophany ay strong. Yun ay word-formed body. Now, the difference between him and you as a son, he was at the beginning the Word. Si Christ daw ay Word. An morphe body. He came in and lived in the person of Melchizedek. Na-bypass natin yon. Then later, we never heard no more of Melchizedek because he became Jesus Christ. Was the priest. But he became Jesus Christ. Now, you bypass that. Because in that form, he know all things. Kaya, if we know all things dito, pag may namatay, hindi tayo luluha. Bakit? Word-formed body. Can you say amen? Pag may pagsubok, hindi tayo may struggle at mawiwindang. Tayo ay magiging strong. Yun ang word-formed body.
Pero bakit tayo dumadanas ng tinatawag na kahinaan at kalungkutan dito sa ating mga pangangatawan? Because we bypass that. Nalampasan natin yon. Para ano? Para i-tempt tayo dito sa katawan. To be tempted in this body. Diba? To be to be tested and proved in this body. As sabi, you come like Adam, like me. You become from the attribute, 7th dimension, seed, to the flesh. Direkta. From seed, thought, diba? Then, diniretso sa flesh, o body. Hindi ka dumaan sa word form body. Isip ka, paano kala ka ng Diyos, inihayag ka sa flesh. Diba? Na-express ka kaagad dito sa flesh and you bypass that word. Kaya pagdating sa flesh, may amnesia tayo. Makakalimutin. Diba? Hindi natin alam kung saan tayo galing. Kailangan tayong mensahihan. Pangaralan, para maalala natin, dun pala ako. Seed na pala ako before the foundation of the world. Aaralan ka, dun babalik sa ating memorya na tayo pala ay galing sa Diyos at tayo'y babalik sa Diyos. Pero nung dinirekta tayo sa flesh, marami tayong nakalimutan. Marami tayong hindi naalala. Kaya kailangang i-recall ng Diyos lahat yon sa atin sa pamamagitan ng preaching ng Word. Can you say amen? Ibalik niya sa ating alaala ang hindi natin mga alam. Because we bypass that. In that form, we know all things. And we bypass that. To be tempted. To be tested. Amen. Hallelujah. But when this life is finished, you come like Adam, like me. You become from the attribute to the flesh to be tempted. But when this life is finished here, if this earthly tabernacle be dissolved, we have one already waiting. That's where we go. That is the Word. So mga kapatid, then we can look back and see what we've done. Now we don't understand it. We have never become the Word. We've just become the flesh man, not the Word. Kaya dito sa tinatawag na testing of our life, meron ditong pagsubok tayong pinagdadaanan. Can you say amen? Pero wag nating isipin na ang sino mang pumanaw, mga kapatid, ay pinalo. Hindi po. Sa believer, ang pumanaw ay gumraduate. Ang testing of her life, ang ibig sabihin, is over. Tayo hindi pa nakakapasa sa pagsusulit. Ano ba naman pagsubok to? Ilang oras pa ba? Kung nasagot ko, 50 pa lang. Sila, nilapag na yung ballpen. Nilapag na. Nag-relax na. Naghilinis na. Sabihin na, hindi pa tapos. Hindi, it's okay. Daling kita sa ospital, mama. Ay, hindi na. Tapos na ang exam. Natapos niya na ang pagsusulit. Pero sa ating tingin, hindi pa. Nakuha nyo? Sa pagsusulit ng Diyos, ang bawat isa sa atin, kung tapos na ang pagsusulit mo, ba't ka papapahirapan ng Diyos? Isipin niyo yan. Can you say amen? Ba't ka papapahirapan ng Diyos? Finish na ang pagsusulit mo. Tapos na ang pagsubok mo dito sa lupa. Can you say amen? Hanggang dyan na lang ang tinatawag na hika na yan. Hanggang dyan na lang ang problema na yan na kinakaharap mo. Ibig sabihin, ginrant ng Diyos na ikay magkaroon na ng kapahingahan. Can you say amen? It's graduation day. Bumukas ang another portal to glory, which is death. Ang death, mga kapatid, ay para i-develop ang positive, ang negative. Can you say amen? Na ating taglay ngayon. Diba? Kaya kailangang i-apply ang death. It takes death to go there. Can you say amen? There's no other way. Nakuha nyo, mga kapatid? Ang tinatawag na isang way para makapunta ka sa glory is body change. Diba? Ang dadaan ng body change ay dadaan ng marami at mahabang pagsubok. Pastor, rapture ako, pastor.
Brad, rapture ako. Pero yung kakarimpot na pagsubok, hindi mo mapagtagumpayan. Nangangayaw ka. Di ba? Bigla ka nagwo-walk out sa konting pagsubok sa buhay. Pero ang faith mo, rapture ako, Brad. Rapture ako. Kung rapture ka, at ikay ordained para sa rapture, lahat ng pagsubok na yan, haharapin mo. Hindi mo aayawan. Napansin niyo yung preaching natin, ilang weeks na? Pinatatatag ko kayo, pinalalakas ko kayo sa preaching because I sense death. I sense death moving, di ba, around us. Oh, Pastor, yes, I sense that. Nararamdaman ko kamatayan na umiikot. Kaya, i-preach mo itong mensahe. Hindi ko naman alam kung sino yun. Dahil, di ba, basta andyan. Kaya i-preach mo to. Sila ay lumakas, sila ay tumatag, sila ay makipaglaban, sila ay makipagbaka. Can you say amen? Huwag aayaw, huwag give up. Can you say amen? Kaya, yun ang tinatawag na mensahe. Di ba, mga kapatid, na-mention ko pa nga, naalala nyo, sabi ko, di ba, Sister Linda, ikaw ay, kinuha na mga 12 years ago, na nangitim na. Di ba, Brother Abel, ikaw ay tinirikan na ng kandila, at nag-iiyakan na yung mga tao. Oh, Pastor. Naalala niyo yung preaching ko noon? Why? Because I sense death. Diba? Ang death, ang kamatayan ay nandyan. Nag-iintay. Pero sa ating mga believer, yan ay developing process. Can you say amen? Ng ating buhay papunta sa positive. Ito ay negative. Lagi kami problema dito. Gamot, bills, stress sa mga anak na pasaway. Can you say amen? Gusto mo peace of mind, gusto mo rest unto your soul. Ang mga anak biglang gagawa ng mga pasaway na stress na naman. Yung mga ugat mo. Dumadalo yung malakas na pressure, nai-stretch yung mga ugat. Paano kung may edad na, may nahina na yung ugat? Stress yun, mga kapatid. Ang pumapatay sa tao, yung sinasabi, atake. Stress po yun. Can you say amen? Kaya huwag niyong stressin ang mga magulang niyo. If you love your parents, di ba? Give them rest. Give them peace of mind. Can you say amen? Dahil iba po, mga kapatid, ang sirkulasyon ng dugo nila kaysa sa atin. Di ba? Kayo, mga bata pa sila, iba na lapot ng dugo nun. Diba? Dapat nang i-change oil. Kaso hindi naman sa atin na change oil ang dugo. Kung pwede lang sana ma-change oil ang dugo, kagaya ng mga makina natin, hindi tatagal pa buhay. Diba? Hindi naman pwede. Kaya purihin ang ating Panginoon. Diba? Dito sa quote na to, but when this life is finished, yung testing of His Word, then we will go there. Lilipat tayo sa another body na nakahanda sa atin. But you see, in order to stand temptation, you had to bypass the theophany. Paano mo susubukin kung may theophany yan? Hindi mangingibabaw. Hindi epekto ang pagsubok kapag ang tao may theophany. Can you say amen? Kaya inalis ang theophany, hindi natin dinaanan para umepekto ang pagsubok. You have to come down here in flesh to be tempted by sin. And then if you stand, all the Father hath given me will come to me, and I'll raise him up at the last day. See, you had to be first. Yan po, mga kapatid, ang nangyari. So, nadaanan na natin yan, yung baby yung pinapanganak. But first, it's a spirit, and that spirit begins to take on flesh. A little germ of life begins to take on flesh, and as soon as it drops from its, now in the womb, it's a little quivering jerk muscle, fetus na gumaganon-ganon lang yon na muscle. 'Di ba? Hindi pa siya complete doon. 'Di ba? Kapag siya niluwal doon, magdodwell yung spirit. Sabi sa quote. Then just like you take a horse hair and put it in the water, it will cup over and it will move. And you touch it and it will jump. That's the way a baby is. And as soon as it's born in this world, and the breath, its first breath, it becomes a living soul. Kapag niluwal, doon tatawagin siya living soul. Kapag
inihinga niya ang first breath. Because as soon as the earthly body is born into the world, there is a celestial body or a spiritual body to take a hold of it. As soon as this natural body is dropped, there is a heavenly tabernacle waiting for it. The word drop, mga kapatid, i-give up mo. Amen? Yung nawala na. Nawala ang pulse. Tapos pumantay yung heartbeat. Dinrap mo ang yung earthly body. Then, merong another body waiting. There is a heavenly tabernacle waiting for it. Just as soon as the baby dropped into the earth in flesh, there's a spiritual body waiting to receive it. And as soon as the spiritual body, the natural body is dissolved 6 feet below the ground, there is a spiritual body waiting yonder, a Theophany, and we call it a Theophany. Glory to God. Little children that had no sin, yet their angels, their bodies was waiting. Walang problema sa little babies. Amen. They left there in that body. They come back to the earth, and the type of a body they had took on immortality. The dust of the earth gathered into the Theophany of somehow, and they become human again. Had to eat like they did in the Garden of Eden. But if this earthly tabernacle be dissolved, we have one already waiting. Sa lahat ng saints, sa lahat ng bride, may representation yan. May Theophany. So these little children that had no sin, maliliit na mga bata, no sin yet, their angels, their bodies. The one that Peter had come back in, see, was waiting, beholding the Father's face in heaven. It's always before Him. They know it, there it is. Kaya sabi sa 18:10, take heed that ye despise not one of these little ones. May representation yan. For I say unto you, that in heaven their angels do always behold their face of my Father which is in heaven. Di pinababayaan ng Panginoon yan. Can you say amen? May representation yan. Dahil wala pa sa age of accountability. Hindi pa niya kinukuha ang tinatawag na power o self-will. Hindi pa niya tinatayuan ang pre-moral agency. Di ba? Ay pansinin po natin, ang mga bata, napakadaling pasunurin. Sasabihin ng mga magulang, buti pa ng bata ka pa. Natural naman. Pag sila, sit, sit. Eat. Susunod at susunod, sabagat ang control tower nasa iyo pa. Kaya pag pumanaw ang mga maliliit na bata, diretsong 6 dimension, sabagat ang little angel nila nandyan nag-guide sa kanila. Pero kapag ang bata nag-change na, nakarating na sa age of accountability, hindi mo na makontrol, may sarili na siyang decision, yun ang time kailangan niya nang mag-repent. Yun ang time na aalis ang kanyang tinatawag na representation, yung guide niya. Yung influence ng guide niya, lalayo pabalik sa thought, sa 7th dimension. At ang bata may express ang kanyang tinatawag na carnal spirit. Di ba? At yun ay magiging tinatawag na sin sa kanya. Hanggang lumalaki yun, kung paano mo siya palakihin, yun ay magiging enticing spirit. Lalo na kung nakalakihan niyang pamilya ay mga bungangera, sugalera, di ba? Ma-adapt ng bata yung spirit na yon hanggang paglaki niya yon, madadala niya yon. Ang tawag doon, enticing spirit. Kaya kailangan siyang ma-born again. Kailangan siya mamatay sa kanyang old soul at ma-change ang kanyang soul. Sabi rito sa ating, malapit na tayo magtapos, if this earthly body be dissolved, this earthly tabernacle, we have another one. Merong reserba. See, we have bypassed that to come straight from God. The attribute to be blessed, to be tempted, and tested by sin like Adam did. But when the testing of His word is over, yun ang nangyari kay Sister Linda, yun ang nangyari kay Sister Lynn, yun ang nangyari kay Tatay, na mga kinuha na ng Panginoon sa ating piling. But when the testing of His word is over, para sa kanila, ganun lang kababaw ang testing of His word. Napagtagumpayan na nila yon. Then, we are taken up to this body that was prepared for us before the foundation of the world. Kaya sa mga believer na pumanaw, nakita mo naman, mainit, active, dedicated ang buhay sa Panginoon. Bigla na lang. Ano ba yun? Nagsimba lang kailan lang Kakwentuhan ko lang
The testing of His Word is over na. Tapos na siya, mga kapatid. Napagtagumpayan niya na yung pagsusulit na binigay ng Diyos para sa kanya. Yung tinatawag na antas. Diba? Ng pagsusulit na binigay sa kanya ng Panginoon. Lipat siya doon sa Theophany. It is the word there that we skip. Balik siya doon sa word na katawan na yon na kanyang nilampasan. Okay? Kaya sabi rito, to come right around down here to be tempted and tested, if we have come through that, there have been no temptation. We have know all things. That's the reason Jesus know all things. Because He was the Word. Before He was flesh. Then we become the Word. Here we are formed to the Word image to be partaker of the Word. Feed on the Word by predestinated since the beginning. You see that little spark of life that you had in you from the beginning when you started your journey? Many of you can remember it. You joined this church and joined that church. You've tried this, that. Nothing satisfied. That's right. But one day, you just recognize it. Write it into a circuit. And then the television screen picks it up. But the picture is there to begin with. Yun tinatawag na other dimension. Television was here when Adam was here. Yung mga minention ko sa inyo kanina. Sa ating closing, John 14:1, let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. Ma-overcome ng believing ang ating troubled heart. In my Father's house are many theophanies. In my Father's house, dimension, there are many bodies. Naka-reserve sa bawat isa sa atin. Can you say amen? If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. That's the rapture. In my Father's house is many mansions. Speaking to His disciples before going away, I can imagine that being of stones and bricks and mortar, I believe the tabernacle He was speaking of was another body to live in. Can you say amen? In my Father's house is many tabernacles or mansion. Destroy this tabernacle, sabi ni Jesus, and I'll raise it up in 3 days. And again, if this earthly tabernacle be dissolved, we have one already prepared and waiting. See? Then I believe that when we, okay? Yan po mga kapatid, yung quote natin doon. Kaya dito po sa lupa, habang hindi pa nagaganap ang developing process, anong ginagawa natin sa ating tabernacle? Iniingatan natin. Although may curse. Can you say amen? May curse ang ating tabernacle. Yung mga dugong dumadaloy sa atin, mismo, yun ang curse, yun ang sakit. Diba? Pero pinipreserve natin. Through herbal, through medicines, through vitamins. Kaya tinan mo, sa uling panahon na to, dito lang lahat, nag-manifest lahat ng klaseng vitamins. Diba? Tama, mga kapatid? Vitamin sa puso, ano yon? Vita Heart. Diba? Vitamin sa liver. Liver Aid. Alam na alam nyo, mga kapatid, Diba? Lahat ng vitamins, nagsulputan. Diba? Para ano? Para i-preserve ang old tabernacle na negative. Pag na-extreme ka pa dyan, marami pang klaseng pagpipreserve dyan. Stem cell. Kung saan-saan kukunin yan. Sasaksak. Diba? Para bumata ka. But still, kung sa tingin ng Diyos, yung testing of His Word is over, kahit hindi ka sa sakit mamatay, natutulog ka lang. Tulog. Diba? When the testing of His Word is over, kahit anong ginagawa mo, kumakain ka lang, nagpapaypay ka, biglang, it's over. Can you say amen? Iba't ibang way, mga kapatid, ng pag-alis. Kapag dumating na yung, when the testing of His Word is over, wala ka talaga magagawa doon. Yung chariot of God,
bumaba na para pick upin ka, hindi mo na sasabing, uy, wag muna. Kung malakas ang faith mo, pwede mo sabihin, Lord, 10 years pa, please. Bakit? Liliit pa ng anak ko eh. Give me 10 years. Then, sasama na ako pag sundo mo. Okay sinabi mo yan, babalikan kita after 10 years. Sino sa Bible yon? Si Jehoshaphat. Can you say amen? Sabi ni Jehoshaphat, Lord, dahil sabi ng propeta, sabihin mo kay Jehoshaphat, kukunin ko na ang kanyang buhay dahil hindi ko nasumpungan na maayos ang kanyang pamamalakad. So, useless na ang lahat. Iyak si Jehoshaphat. Nagpa-pray sa propeta, please, prophet, sabihin mo kay Lord, give me extension kahit ilang years. Binigyan siya ng 10 years extension. Binalikan siya after 10 years. Handa ka na? Salamat po, Lord, sa 10 years. At naisettled ko ang lahat ng aking sambahayan. I am ready. The testing of your word is over. I am here. Can you say amen? Kaya yung mga taong pumapanaw, mga kapatid, hindi natin maintindihan yan. Pero sila, handa na. Kaya masakit ka naman, handa na. Kami hindi pa eh. Diba? Handa ka na eh. Pero kami hindi pa. Hindi natin maunawaan yun. Diba? Yun ay hawak ng kamay ng Diyos. Kung kailan matatapos ang lahat ng pagsubok natin sa pagsubok na inilaan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya pag meron tayong tinatawag na pagsubok, huwag tayong susuko. Sabihin natin, Lord, kakayanin ko to sa tulong mo, help me. Huwag tayong give up. Huwag tayong aayaw sa mga trials. Sabihin ng Panginoon, ayaw mo na? Anyway, exempted ka naman sa examination eh. Akin na yung examination paper mo. Halika na. Ihatid na kita. Tapos na, Lord. Di ba ayaw mo na ng exam? Di ba suko ka na? Halika na, alalayan na kita. Kaya mga kapatid, patuloy tayong makipagbaka. Diba? Kaya contend for the faith which once delivered unto us. Huwag tayo gumibap. Patuloy nating abutin, mga kapatid, ang dulo. Pero wala din tayong magagawa. Kung sabihin ng Panginoon, the testing of my word is over. Sister, halika na. Next, brother naman. Halika, brother. Next, sister naman. Halika, sister. Wala kang magagawa ron. Diyos ang may hawak ng pagsusulit. Can you say amen? Kaya ang mahalaga na pagtagumpayan ng ating kapatid, ang pagsusulit, sa paningin ng Diyos, tapos na yon. Sa paningin natin bilang tao sa ating carnal mind, Lord, hindi pa tapos. Miss ko po siya. Natural po yon. Lahat po ng human being ay nabubuhay po talaga tayo doon sa tinatawag na memory. Nabubuhay tayo doon sa tinatawag nating affection na yon. At hindi yun mawawala hanggang sa kabilang dako. Kaya pagdating sa kabilang dako, Brother Herman, nakaganyan si Sister Linda sa'yo, nasa lubon. Naku, hindi tayo nagkita nung nag-abroad ka. Praise God. Diba? Kasama na pala lahat. Rapture na to, han eh. Praise God. Yan ang pinakaiintay-intay ko. Kaya lahat po tayo, mga kapatid, na may patotoo, sa amin may patotoo na, yung unang cycle ng link ng aming family na kinuha, si tatay, kinuha na. May patotoo na kaming isa. So darating ang time, mga kapatid, na magiging witness natin sila sa resurrection. Tutok-tok sila. Multo. Hindi ako multo, anak. Tatay mo ako eh. Diba? Magugulat ka. Chopani na ba to? Kaya kapag may lumilitaw na chopani, hindi po multo yan. Chopani yan. Ang araw ng pag-agaw ay malapit na. Can you say amen? Sa tingin mo ba, may 5 taon pa? Hindi ko alam. Nahahabaan na nga ako sa 5 taon eh. 3 taon, pastor. Nahahabaan na rin ako eh. Diba? Ilan taon? Mas malapit sa ating iniisip. Faith yun ha, hindi po literal na araw yun. Mas malapit sa ating iniisip. Kailan babalik ang Panginoon? Mas malapit sa ating iniisip. Kaya lahat ng yan, that is only a negative. Then that picture is absolutely, this is the negative. The negative part of life is where you are living now. Tanda mo?
The negative part of our life is where? We're living now. Pero Lord, enjoy ko na po rin. Pero sabi ni Lord, negative pa rin yan. Enjoy mo na? Negative pa rin yan. And anything, if there is a negative, there's got to be a positive before there can be a negative. Therefore, if this negative, there's got to be a positive somewhere. And this ain't the real thing. This is only foreshadow of the real thing that is to come. So, pinoforeshadow lang pala dito sa atin ang real thing. Kasi, ang lifespan nun, eternity to eternity. Ang lifespan natin dito, sa shadow, sa negative, hanggang 50 years lang. Diba? Kaya blessed nga kami doon kahapon sa isang matanda eh. Sabi ko, Sir, ilang taon na po kayo? Ay, 18 years old. Napaganon ako eh. Nagulat si pastor Baligtarin mo, 81. Napakapalad nyo po, brother. 81 na kayo. Lakas nyo pa. Itong kasama namin, 20 years old lang, inaatake na eh. Ang tataba ng aming mga kasamang brother. Tingnan nyo yan. Ang lulusog niya sa tingin nyo. Pero malapot na po dugo niyan. Kasi ako dito, ang pagkain ko to, lahat, mga gulay, yan, exercise ako. Kaya purihin ng Panginoon na kaya pala niya pinreserve pang buhay ko, may mensahe. Kinikilabutan ako, pastor. Sa mga sinasabi nyo, may mensahe palang ganyan. Sabi ng matanda. Tauhan ni Bingbong Crisologo. Sa panahon namin, pastor, dalawa yan, nakaganyan. 45, nakikipagbarilan kami, pastor. Ang dami ko napatay, sabi. Pero pinagsisisihan ko lahat yung pastor. Ito nga, tingnan yung taga ko. Wakwak yun dito eh. Nabuhay ako dyan, pastor. Montek na ako dyan sa tondo. Yung pala, may mensahe pala sa buhay ko, pastor. Kaya pala pinreserve ako ng ganito. Ma-reach ko ang age na 81. May isang brother kayo nagmumutoy na tumirik sa tapat namin para lang dalhin sa amin itong mensahe na to. Nagre-rejoice yung matanda, taga Teresa. Baka magkaroon tayo ng lupa dyan pag-pray natin. 80 pesos per square meters. Kukuha ba kayo? Ay, hindi 80. 80 pesos. Sino kukuha? 5 square meters. Sino kukuha? Dito, ang hirap ng square meters. Diba? Yung upuhan mong apartment dito, pastor, 5 square meters, 3,000. Ayun. Diba? Kaya pag-pray po natin yung burden natin na magkaroon tayo ng parang parang prayer house, rest house, or campsite natin. Dito lang sa church, kahit 3,000 square meters lang. Diba? Mura lang yung 80 pesos eh. So, God bless you all. Tumingin kami bandang looban para sa body, 100 pesos per square meters, bundok. Sabi ng matanda, mahal po yan, pastor. 30 pesos lang po ang lupa dito. Ha? Totoo? Oo, pastor. 30 pesos lang ang lupa per square meter. Kaya mahal yung binibenta sa inyo. Kaya praise be to God, mga kapatid. Minsan, hinahanap ng ating, diba, ng ating katawan, na somewhere na may peace of mind, isang place na minsan walang gulo, walang usok, na mapapahinga ka ron, mga tinig ng ibon na maririnig mo. Diba? Yun siguro magkakatotoo na yan. Malapit na. Kaya pag-pray natin na makabili tayo ng campsite dyan, i-develop natin yan. Diba? Pag may mga kapatiran dyan, magiging caretaker. Yung pong pinagtampuhan na dito sa Manila ng kapalaran, gagawin natin caretaker dyan sa ating campsite. I-manage nila yan doon. Dadalawin natin sila ron linggo-linggo. O twice a week pa. Diba? At doon tayo magkakaroon ng camp meeting lagi sa atin, dito sa ating lokal. Can you say amen? Sabi rito sa ating closing, there's got to be a positive summer. And this ain't the real thing. This is only a foreshadow of the real thing. Kaya kapag dumadaan tayo sa developing process, tunay na yun po ang pinakamalungkot na stage. But after ng developing process, all is well. Can you say amen? Hallelujah. Oh, glory to God. Isang quote na lang basahin ko. Oh, how we long today, seeing sickness, gripping on every hand,
sin, heartache, trouble, the old pest house. We get homesick once in a while to get out of it at all. But while we're journeying, our loved ones are here, many of them alienated from thee, without hope, without God, without mercy. And we love to speak to them about a loving kindness. Amen. Glory to God. If I'm promised the resurrection of this old mortal pest house that I live in here, if I have been promised a redemption, a brand new body, it will never be old. It will never be withered down. I've got to have some kind of an earnest of that out of the atonement to prove to me that I'm going to have it. Nalaman niya, mga kapatid, ang kanyang covenant ay resurrection. Nalaman ni Barbanam, hindi rapture ang kanyang tipan. Nalaman niya na siya'y papanaw. Nalaman niya na ang tipan niya ay first resurrection. Can you say amen? Hallelujah. Kaya po rin ang ating Panginoon, tayo nag-i-struggle pa rito. Lord, anong tipan ko kaya? Diba? Nagpe-pray pa rin tayo. Lord, ano kayang tipan ko sa iyo? Ano kayang portal ko papunta sa iyo sa glory mo? Death or body change? Ito lang ang sasabihin ko, mga kapatid, sa ating lahat na nag-aasam ng body change. Kailangan tapusin mo ang takbuhan. Paano, Lord, kung ang sumali sa takbuhan, 300, kulelat ako. Kahit na kulelat ka, tapusin mo yun. Iintayin pa rin ba nila ako? Iintayin ka pa rin, di ba, sa marathon? Tapos na lahat, may panghuli pang mahabol. Iintayin ka talaga ng cameraman hanggang sa last, di ba? Eto na ang pinakahuli sa takbuhan ito. Pero palakpakan pa rin. Yay! Bakit? At least natapos mo. Di ba? Triathlon yun, mabigat yun. Pag hindi, di ba? Ano yun? Matinding ano mo nun. Kasi natapos mo, triathlon race eh. Swimming. Ilang kilometro yun, mga kapatid. 10 kilometer. Pagkatapos mo, bike. May namamatay doon. Hindi nakakatapos. First resurrection. Diba? Naubusan ng oxygen. Hindi natapos. Pero meron talagang kahit na dulo na. Ay, praise be to God. Rapture yun. Kahit nakulelat ang buhay mo. Kahit marami kang kainan, basta patuloy kang tumatakbo ron, hindi mo ginigive up ang faith. Inabot ka doon ng rapture, body change ka ron. Totoo, pastor. Totoo yun. Kahit gigive up na, baga ko, pastor, kahit gigive up na inabot ka ng rapture, body change ka ron. Kahit isang bulati na lang, pastor, ang hindi pumipirma. Oo, pag inabot ka doon ng rapture na buhay ka, body change ka rin. Ano, gigive up ka, Brother Rodrigo? Pastor, si Brother Rodrigo mamamatay na, ha? Dalawin mo. Sige, dalawin natin. Oh, Brad. Mamamatay na ako, pastor. Bakit? Samahan loob ko, pastor. Kanino? Ang mga loved ones ko. Kain ka. Ayoko, pastor. Pagpapakamatayan, Brad, hindi ka makakasama sa rapture. Kain si Brother Rodrigo eh. Diba? Laban! Ayan, buhay na buhay pa rin. No? Diba? Hindi natin alam. Diba? Minsan sinasabi natin, pinakamahina na. Yung pa umabot. Minsan yung pinakamalakas, iba naman ang tipan. Nakuha niya, mga kapatid. Ang basehan natin, when the testing of His Word is over sa'yo, go home. Diba? Hindi kalugihan yun. Tapos na eh. Can you say amen? Okay. Lahat ba ay masaya? Okay, pag-pray po natin na patuloy nating maintindihan ang hiwagang ito, i-comfort natin ang ating mga kapatid, Brother Herman, kanyang sambahayan, dalawin natin, ano man ang ating pag-comfort na gagawin sa kanila ay makipag-sharing tayo. Although, nakakalungkot,
Pero part yan ng ating pakikibaka. Sister Linda, every time na may konting handa, Pastor, punta kayo, brother. Diba? Yun yung nature na ating kapatid na hindi rin natin makakalimutan. Kaya tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Tayo ay manalangin. May mga prayer request po ba tayo? Glory to God. Sister Motea. Ito si Sister Motea. Lagi ko pinagpipray ito eh. Lagi may high blood ito. Pag-pray natin, Sister Motea. Likod naman. Mag-pray natin na pag-iingat po kay Brother Jeff pag-uwi ni Clarissa papuntang Talisay, Batangas, galing Talisay. Healing sa plema ni Genesis at ubo, sipon at maayos na kalagayan ng pamumuhay namin, Lingling. So ito po ang mga kailingan, ang mga kapatiran. Meron pa ba? Ni Brother Rodrigo, siguro arthritis, gabayan at bigyan ng wisdom para sa NC exam na darating ngayon Tuesday si Sister Noemi. Let's sing this song bago tayo manalangin with all our hearts. Worship the Lord, praise Him. My heart I worship. Amen. Glory. Within me, I'll give you praise. Adore. Worship the Lord with all our hearts. Praise Him. Worship Him. Hallelujah. Glory. Lord, I give you my heart. Give you my soul. Yes, Lord. Before you alone. Hallelujah. Let us feel the presence of God. He's here in our midst. Worship Him. Praise Him. Hallelujah. Glory. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen, Lord. For you alone, bread that I take, I'm away. Amen. Your way in me. Hallelujah. Let's pray. Let's bow our heads. Hallelujah. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa iyong word of comfort, sa iyong presence in our midst, sa lahat ng mga information na in-unfold mo sa amin, sa lahat ng mga kaunawaan. Inalis mo ang lahat, hallelujah, ng mga buhol, ng mga katanungan sa aming mga pag-iisip, na ito'y sinasagot mo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga mensahe. Salamat, Lord. At nawa, Panginoon, mga kahilingang ito ay patuloy mong abutin ang pag-iingat mo, Panginoon, sa mga anak ni Sister Telly. Paglalakbay papuntang Talisay, Batangas, guide them, protect them. Ang paa ni Brother Rodrigo sa kanyang arthritis, pagalingin mo, Lord. Kine-claim namin ang kanyang healing, Lord. Grant it, Lord Jesus. Exam ni Noemi sa NC. Exam, Lord. Abutin mo siya at bigyan mo ng wisdom and knowledge. Pananakit ng likod ni Sister Motea. Pagalingin mo ang aming kapatid, Lord. Hallelujah. Lahat ng unspoken prayer request, Lord. Si Lingling, ang ubot sipon nila Genesis, plema, at ang kanilang pamumuhay ay patuloy mong samahan. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Lahat ng unspoken prayer requests na hindi nabanggit, Lord. Hallelujah. Sa umagang ito ay abutin mo. Financial problem,
Hallelujah. Emotional problem. Hallelujah. Lahat ng klaseng problema ng iyong mga anak. Hallelujah. Abutin mo sa umagang ito. At i-comfort mo po ang pamilya Solina. Hallelujah. Ipadama mo sa kanila, Lord, na kapiling din nila ang kanilang mahal na si Sister Linda. At ito hindi malayo sa kanila sa mga oras na ito, Panginoon. Abutin mo rin, Lord, ang lahat ng mga sinusubok naming kapatiran. Especially financial problem, health problem. Patuloy mong bigyan ng faith, Lord. Katatagan na ipakipaglaban ang mga trials na ito. At kami ay masumpungang victorious, overcomer, Lord, sa lahat ng mga trials na ito. Thank you, Lord. Sing this song with all our hearts once again. Hallelujah. Hallelujah.